Nakabasa ka na ba ng isang kwentong fantasy na may romance? Na may isang prinsesang makakakilala ng isang basurero? Kung hindi pa, magpatuloy ka. Ang kwentong ito ay likha ng isang Wattpad writer. Pinamagatan niya itong Ang Prinsesa at ang Basurero. Ang Prinsesa at ang Basurero, Chapter 2. Sumikat na naman si Richard sa lugar nila dahil sa nangyari. Trending topic nga siya ng mga chismos at chismoso rito. Baka nga may nag-tweet pa sa Twitter at baka i-hashtag pa siya. Dasal na nga lang niya na sana ay walang kumuha ng video. Baka raw kasi makita siya sa TV Patrol sa mga kwento ni Mark Logan. Habang pabalik nga sila ni Ruby sa bahay, ay ang daming natatawa sa ginawa niyang pagsalo sa suntok ni Aling Susan. Hiyang-hiya na tuloy siya. Ipaghanda mo na ako ng paliguan at pati yung panty ko kung ano man iyon. Pagkarating pa lang nila ng bahay ay inutusan na agad ni Ruby ang binata. Ni pasalamat ay wala man lang itong sinabi rito. Opo, naaasar namang sagot ni Richard. Gusto na nga niyang batukan ng dalaga kaso hindi naman pwede. Babae pa rin daw kasi ito at lalaki naman siya. Wala na lang siyang nagawa kundi ang ihanda ang panligo ng dalaga. Pagkatapos kong maligo, dapat ay handa na rin ang pagkain dyan sa hapag. Utos pa ng dalaga. Dahan-dahan na rin niyang inalis ang kanyang damit nang makapasok sa loob ng munting CR ng bahay. Handa na rin kasi ang tubig at pinagbantaan niya si Richard na pupugutan ng ulo kapag sinilipan siya. Hindi ako manyakis, sabi na lang ni Richard. Iniabot na rin niya sabon at shampoo. Sinabi rin niya na bilisan ang pagligo dahil maliligo rin daw siya. Iniabot na rin niya ang tuwalya at ang damit na susuotin ng dalaga habang nakapikit. Pweh, alipin, bakit ang sama ng lasa ng bagay na ito? Nabigla si Richard dahil doon. Hindi nga niya maiwasang mapatawa dahil kinagat ni Ruby ang sabon na ibinigay niya. Napalunok din siya dahil aksidente niyang nakita ang hubad na katawan ng dalaga. Pasalamat na lang siya dahil hindi siya nito pinansin. Agad nga rin niyang ipinikit ang mga mata niya para hindi magalit ito. Namula bigla si Ruby nang mapansin ang itsura niya. Bahagya siyang napatili at agad kinuha ang hinubad niyang damit at itinakip sa sarili. Anong bagay ito? Medyo nailangan dalaga ng mga oras na iyon. Iminulat na rin ni Richard ang mata niya at napakamot na lang sa ulo. Hindi naman kasi kinakain iyan. Tawag dyan sabon. Napahawak pa ang binata sa noo. Sabon? Ano bang gamit ito? Pati ang bagay na ito. Kinuha rin ni Ruby ang shampoo. Napailing na lang tuloy ang binata. Sabon pag naligo ka. Hindi, pag binasa mo ng tubig ang katawan mo ay basain mo ito. Tapos ipahid mo sa katawan mo. Mabango yan at yung isa, shampoo, inilalagay sa buhok. Pagkatapos ay magbanlaw ka, kuha mo ba? Paliwanag ni Richard sa dalaga. Sana nga lang ay naintindihan siya nito. Mabango nga ito. Bulong naman ni Ruby. Inamoy-amoy pa nga nito ang sabon. Pasimple tuloy na tawa ang binata. Daig pa raw yata niya ang nag-aalaga ng baliw na babae dahil dito. Napaisip na nga rin siya kung ano ang ipapakain niya sa dalaga. Habang naliligo si Ruby ay naisipan na niyang bumili ng 4 na pirasong monay at 2 cereal drink sa tindahan sa tapat nila. Tinatamad kasi siyang magluto. Mamaya na rin lang daw niya iisipin ang kakainin nila para sa tanghalian at hapunan. Ang lamig ng tubig. Magyayelo na ako nito. Bumungad kay Richard si Ruby, nakakatapos lang maligo. Napatingin din agad sa kanya ito. Alipin, sa susunod, nais kong maging maligamgam ang tubig na ipanliligo ko. Gusto pa nga sanang patulan ni Richard ang sinabi ng dalaga pero pinigilan na lang niya ang kanyang sarili. Nasaan na ang pagkain? Tanong ni Ruby habang nagsusuklay ng buhok. Eto na lang muna ang ating agahan. Wala nang oras para magluto. Inilapag ng binata ang binili niya sa lamesa. Ganito pala ang tinapay dito. At itong isa ay? Inosenteng tanong ni Ruby nang lagyan ni Richard ng mainit na tubig ang tasa nitong may lamang cereal powder. Cereal drink. Mamaya na tayo magkanin, sabi ng binata at napatango naman ang dalaga. Inamoy-amoy pa nito ito habang kinakain ng isang tinapay. May pupuntahan nga pala ako kaya may iwan ka rito sa bahay. Ayos lang ba?
Dapat ay isama mo ako kung saan ka man tutungo, sabi ni Ruby. Dito ka na lang, mabaho sa pupuntahan ko. Seryosong sinabi ng binata pero tinaasan lang siya ng kilay ng dalaga. Alipin ka lang kaya wala kang magagawa kundi sumunod. Sasama ako, sa ayaw mo man o hindi. Mariing sabi ni Ruby at pagkatapos noon ay agad siyang humigop ng cereal drink. Napailing naman si Richard. Alam niyang hindi tatagal ang dalaga sa pupuntahan niya. Lalo na't alam niyang maarte ito. Nang matapos maligo si Richard ay nag-toothbrush na rin siya ng ngipin. Nagulat na nga lang siya nang biglang nasa likuran na niya si Ruby. Ano ang ginagawa mo? Takang-takang tanong ng dalaga. Nagtututbrush, sagot ng binata at mabilis niyang tinapos ang kanyang ginagawa. Alipin, dapat ay pagamitin mo rin ako niyan. Mukhang masarap na kainin din iyan. Napabuga tuloy ng tubig ang binata sa sinabing iyon ni Ruby. Napapatawa siya na hindi. Mukhang malaki na raw ang sira sa ulo nito. Ito na lang ang naisip niya. Hindi ito kinakain. Naglilinis ako ng ngipin ko at para rin bumango ang hininga ko, gets mo? Natatawa ang sabi ni Richard. Ganun ba? Akin na yan. Magtututbrush din ako. Sabi ng dalaga at agad nitong kinuha ang toothbrush ng binata. Hindi man lang ito nadiri sa toothbrush na galing sa bibig ng iba. Nilagyan na rin ito ni Richard ng toothpaste at napatawa na lang sa ginawa ng dalaga. Ang lamig ng bibig ko, ito ang gusto ko, sabi ni Ruby at inamoy-amoy pa niya ang bibig niya sa kanyang palad. Pagkatapos ng mukhang katawa-tawang ginawang iyon ni Ruby, pinagsuot naman ni Richard ito ng jacket. Tinarayan pa nga siya ng dalaga. Sinuotan din niya ito ng sombrero at hindi akalain ng binata na magagandaan siya sa ayos nito. Cute ka pala, masungit lang, bulong ni Richard. Ano ang iyong sinabi, Alipin? Biglang tanong naman ni Ruby, kaya medyo nataranta ang binata. Wala, umalis na tayo, sabi na lang ni Richard. Sikat na sikat talaga silang dalawa sa lugar nila matapos ang insidente kanina sa igiban. Napapailing na nga lang si Richard. Naramdaman pa nga niya na parang sumakit ang mukha niya bigla. Kahit gustuhin ng binatang umuwi ay wala siyang magawa. Kailangan niyang kumayod para may kainin siya at kasama pa ang dalagang may kaartehan sa katawan. Nandito na tayo, sabi ni Richard. Kita mo yung bundok ng basura? Maghahanap ako ng pwedeng ibenta galing dyan. Ipinaliwanag nga ng binata ang gagawin niya kaso sinigawan lang siya ng dalaga. Lapastangan ka. At sa palagay mo ba isasamahan kita riyan? Isa akong prinsesa kaya hindi ako makapapayag na marumihan ako. Mataray nitong wika. Alam na rin naman ni Richard na mangyayari ito kaya pinayuhan niya ang dalaga na magpaiwan sa baba. Pinagtarayan naman siya nito. Ang kapal ng mukha mo. Gagawin ko ang gusto ko at huwag mo akong pangaralan. Mataray nitong tugon. Napailing na nga lang si Richard dahil doon. Ang inisip lang naman niya ay ang kapakanan nito pero kapag laging ganito, baka wala na siyang magawa. O sige, bahala ka, sabi ng binata at sinimulan na niyang mangalkal ng basura. Sinulyapan pa niya ang dalaga pero hindi siya nito pinansin. Babae pa rin siya, sabi ni tatay. Dapat daw mahalin, igalang at respetuhin sila. Ewan ko nga lang sa babaeng ito. Nasabi na nga lang ng binata sa sarili. Ilang oras ding nangalkal ng basura si Richard. Palagi nga niyang tinitingnan si Ruby sa pwestong pinag-iwanan niya kaso natakasan pa rin siya nito. Dahilan ito upang magmadali na siya. Agad niyang ibinenta ang mga nakalkal niya at kumita siya ng 300 pesos. Pakiramdam tuloy niya ay swerte siya pero may kailangan pa siyang hanapin. Isang takas sa mental na dalaga. Pinagtatanong niya si Ruby kaso hindi niya ito mahanap. Naisipan tuloy niyang umuwi na at baka nandoon ang dalaga. Doon nga ay naabutan niyang bukas ang bahay niya. Nabunutan tuloy siya ng tinik sa dibdib. Alam na agad niya na nasa loob ang dalaga. Ruby! 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 Tawag agad ng binata pagpasok ng bahay. Wala kang galang, anong karapatan mo para tawagin ako sa pangalan ko? Nangiti sa hindi inaasahang pagkakataon nang marinig ng binata ang boses na iyon. Kanina ka pa ba rito? Tanong ni Richard. Oo, nainip ako dahil ng baho sa lugar na iyon. Wala akong malanghap na sariwang hangin, sagot ng dalaga. Nga pala, inuutusan kitang ayusin mo ang napakapangit mong tirahan. Ang prinsesang gaya ko ay dapat hindi pinapatira sa ganitong bahay. Isa pa, dapat ay palaging may prutas sa mesa. Seryosong sinabi ng dalaga. Nagbingi-bingihan na lang si Richard at agad na nagpalit para bumili ng kanilang pananghalian. Hindi nga niya sana isasama si Ruby kaso
Nagpumilit ito. Wala na tuloy siyang nagawa. Isa ring dahilan kung bakit ayaw niyang isama palabas ito na dahil wala itong suot na bra. Bumabakat kasi ang utong nito sa suot na damit. Pinagsusuot nga ng binata ito ng isa pang damit kaso ayaw naman ang dalaga. Sa Florania raw kasi may sadyang makapal na tela ang pumapatong sa dibdib ng mga babae sa anumang damit na suotin nila kaya walang kasuotang bra sa lugar nila. Bumili sila ng kanin at lutong ulam sa turo-turo. Paulit-ulit pa ngang sinabi ni Ruby na bumili sila ng prutas. Napailing na nga lang si Richard sa mga nangyari sa pagbili nila. Ano ang gusto mong ulam? Tanong ni Richard. Gusto ko ang lahat ng iyan. Sagot naman ni Ruby at napabuntong hininga na lang ang binata. Isang ulam din lang ang binili niya kaya nagalit ang dalaga. Ano ka ba alipin? Di ba sabi ko lahat? Wala ka bang pandinig? Narinig ng mga tao ang lahat ng iyon kaya hiyang-hiyang umalis si Richard kasama ito sa kabila ng pagmamaktol ng dalaga. Dumaan din sila sa tindahan ng prutas. Naawa rin naman ng binata. Mukha kasing gustong gusto nito ng prutas dahil kanina pa siya nitong kinukulit. Itong ubas, isang pinya at mga dalandan, yan ang gusto ko. Ang mga mahal na prutas pa nga ang itinuro ni Ruby. Pero isang piling na saging at isang kilong sinturis ang binili ni Richard. Iyon lang kasi ang kaya ng pera niya. Iyon din ang naging dahilan para mas lalong magalit ang dalaga. Wala kang kwenta. Kung ano ang nais ko, hindi mo kinukuha. Hampas lupa. Prinsesa ako at alipin ka lang. Dapat sinusunod mo ang gusto ko. Pinagsabihan pa nito sa harap ng maraming tao si Richard. Dahil doon, kaya hindi na nakapagtimpi pa ang binata. Ganon ba? Kung ganon, maghanap ka na ng bahay na matutuluyan mo. Kung may masamang mangyari sa'yo, wala na akong pakialam. Diyan ka na, buwisit. Nasigawan na rin ng dalaga si Ruby sa huli niyang mga sinabi. Natigilan naman ang dalaga. Napayuko at napahikbi. Ano, iiyak ka? Mag-iinarte ka? Dagdag pa ni Richard. Pinagtinginan nga sila lalo ng marami. Sa kaharian, kahit minsan ay hindi ko pa naranasan ang pagsalitaan ng ganyan. Ang sigawan kahit si Amang Hari hindi yan ginagawa. Bigla na lang tumulo ang luha ni Ruby. Umiiyak na ito sa harapan ng binata. Wala kang karapatan upang ako'y sabihan ng ganyan. Hindi kita kailangan. Aalis na talaga ako. Malungkot pa ang sabi ng dalaga. Tinalikuran din niya si Richard at dahan-dahang naglakad palayo. Nang mga sandaling iyon naman, napailing na lang si Richard. Pakiramdam niya kasi siya ang naging masama. Napaiyak niya ang dalaga kaya agad niya itong sinundan. Hinawakan niya kagad ang braso nito. Sorry na. Gusto ko lang namang maintindihan mo ang sitwasyon ko. Mahirap lang ako, wala akong pera para mabili ang lahat ng gusto mo. Mahinang sabi ng binata. Walang imikan silang umuwi. Sumama pa rin si Ruby kay Richard sa kabila ng mga nangyari. Kain na, pasensya na sa kanina. Sabi ng binata matapos lagyan ng kanin at ulam ang plato ni Ruby. Agad namang sumubo ng kanin at ulam ang dalaga. Sunod-sunod at unti-unting nawala ang lungkot nito. Ano ang tawag sa ulam na ito? Pataray na tanong ni Ruby. Adobong baboy po, mahal na prinsesa. Sagot ng binata. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na ang mga itinanong ng dalaga. Naging maayos na rin silang dalawa matapos ang hindi pagpapansinan kanina. Wala kasing pagkaing tulad nito sa Florania. Dagdag pa ng dalaga. Sa isip-isip nga ni Richard ay sana ay palagi itong ganito. Naisipan na rin tuloy ng binatang tanungin si Ruby tungkol sa sarili nito. Kaso na magkwento na ito ay hindi niya alam kung paniniwalaan niya ito. Prinsesa ako ng Florania. Sa pagkakaalala ko siguro'y parte ito ng mahika ng diwata dahil sa hindi ko pagtulong sa kanya, sabi ni Ruby. Paano ka makakabalik sa kaharian ninyo? Napapailing na lang na tanong ni Richard. Sa pagkakaalam niya kasi, sa fairy tales lang siya nakakarinig ng ganitong kwento. Hindi ko alam, wala akong magagawa kundi pagtiyagaan ang pangit mong bahay. Nais kitang tanungin, handa ka bang pagsilbihan ako kapag hindi na ako nakabalik sa Florania? Natahimik na lang ang binata sa narinig niya. Gusto niyang barahin ang dalaga. Bakit nga ba niya pagsisilbihan ng babaeng hindi niya kaano-ano? Hindi niya ito girlfriend at lalong hindi niya ito asawa. Hindi na nakatapos nang sasabihin si Richard nang biglang nagsalita si Ruby. Alam kong oo. Kung ganon, papasalamatan pa rin kita. Napangisi na lang ang binata pero wala na rin naman siyang magagawa. Nandito na ito kaya sasaluhin na rin daw niya muna. Opo, mahal na prinsesa.
Mahinang sabi na lang ni Richard. Sana nga lang ay maging maayos ang kahihinat na nito sa isip-isipan niya. Lumipas ang mga araw, patuloy lang ang buhay para kay Richard at Ruby. Pinilit pakisamahan ng binata ang dalaga kahit minsan ay naiinis na siya rito. Pero sa paglipas din ng mga araw ay mukhang nagiging maayos na rin ang ugali ng dalaga. Isang umaga nga ay bigla na lang nagulat si Richard nang may sabihin sa kanya ito bago siya umalis. Mag-ingat ka, ako na ang bahala rito sa bahay at nais kong umuwi ka kagad. Para may kasama ako rito, malinaw? Hindi tuloy malaman ng binata kung matutuwa ba siya o hindi sa mga narinig niya. Kung dati sinisigawan pa siya ng dalaga bago umalis. Nagbibili na bumili ng kung ano-ano pero ng oras na iyon ay parang nag-iba ang ihip ng hangin. Opo, mahal na prinsesa. Sabi na lang ng binata at nagulat pa siya nang mapansing bahagyang napangiti ang dalaga. Marunong ka palang ngumiti. Sana lagi kang ganyan, lalo kang gumaganda. Nasabi pa niya at bigla namang sumama ang itsura ng dalaga. At anong karapatan mong utusan ako? Umalis ka na bago pa kita mapugutan ng ulo. Alipin. Napatakbo na lang si Richard nang sigawan siya ng dalaga at binawi na rin niya ang mga magagandang inisip niya kanina rito. Kinagabihan bago sila matulog dalawa. Bukas may pupuntahan tayo, kaya gumising ka na maaga, sabi ni Richard kay Ruby bago sila matulog. Baka nakakalimutan mo, ako palagi ang unang nagigising sa atin. Bakit hindi mo sabihin sa sarili mo iyan? Pero tinarayan lang siya ng dalaga. Saan ba tayo pupunta? Pahabol ng dalaga. Basta, sige matulog na tayo. Wika naman ni Richard at umupo na siya sa tapat ng mesa para doon matulog. Alipin, ba't di mo na lang kaya ako tabihan? Napalingon agad si Richard sa dalaga na nakahiga sa higaan niya. Sigurado ka? Na-excite bigla ang binata. Napalunok din nga siya. Ano ba itong iniisip ko? Ang laswa, biro lang syempre. Isip-isip ng binata. Nagbibiro lamang ako. Hindi ko hahayaang dampian mo maganda kong kutis. At isa pa, puputulin ko ang ulo na mayroon ka. Puputulin ko lahat ng ulo na mayroon ka kapag may ginawa ka sa aking masama. Malakas sa sabi ng dalaga at pagkatapos ay nagtalokbong na ito ng kumot. Lintek na babae ito. Bulong na lang ni Richard at agad siyang umubob sa mesa para matulog na. Hindi na niya pinatay ang ilaw. Ito kasi ang laging sabi ni Ruby. Ayos lang din naman ito para sa binata dahil jumper lang naman ang kuryente niya sa bahay. Libre pero illegal. Agahan mo ang iyong pagising bukas. Mukhang maganda ang ating pupuntahan. Narinig pa ng binata mula sa dalaga. Hindi na lang siya sumagot at nagtulog-tulugan na. Malinaw, Richard. Pero nagulat na lang siya nang marinig niya na tinawag siya sa kanyang pangalan nito. Iyon ang unang beses na narinig niya iyon mula sa dalaga.